Hello sa mga Pisma class, sa ating mga kapatid na walang tigil, walang pagkapagod sa pagsiwal at sa katotohanan sa buong mundo. No? Sa daily reflection ninyo sa Ebanghelyo patuloy, kahit isa lang ang makikinig, maganda na yan. Dahil sabi ni Kristo, pagitan ni Apostol Pablo, bahagi ninyo yung natutunan ninyo. At sa pagbahagi ninyo sa natutunan ninyo, mailigtas nyo yung sarili ninyo, pati na ang iyong nakikinig. So, maganda yan. 1 Timothy chapter 4, verse 16. So, patuloy kayo, be inspired with the Holy Spirit, and receive always the grace of God. Because the grace of God can empower us. Amen. Fight, Maria. Tatak safety with a humble heart. Hello po at mapagpalang oras po sa ating lahat at welcome. Welcome dito sa ating munting tahanan sa Facebook at sa YouTube sa ating Pesma Plus. At sa ating programa sa araw na ito, ang ating Fiesta sa Bayan ay fiesta rin sa simbahan. At sa araw na ito tayo po magsa-celebrate ng kafiestahan ng Santatlo or Solemnity of the Most Holy Trinity. Binasi po natin ang lahat na ito sa vaticannews.va na website sa kanilang liturgical holidays or liturgical feast days. So, nasa ordinary time na tayo. Naka-green na ang suot ng ating mga pare. Green! Sabi ni Father, sabay ngiti nito. Ano ba ang ordinary time? Sabi ni Pesma Feli, advice ni Sister sa kanila, balik tayo sa ordinariness of everyday life. Yun bang basics ang kinakailangan lamang at mahahalagang panimula ng ating mga buhay. Subalit, kung sa akin ito ay may twist na o tweak, kung sa FM radio pa kailangan ay ang fine-tuning na. Dahil this time, na-witness na natin ang joy of being disciples of the crucified and risen Jesus Christ. Di ba may kasabihan tayo na ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan? So in retrospect, ano ba ang nakita natin after ng ating mga celebrations na ito? Nakita natin sa mga nakaraang liturhiya na ang buong sangkatauhan mula sa pagkasala ng ating mga unang magulang ni Adan at ni Eva na ang katauhan ay walang kakayanang bumalik sa langit, na ito'y nasisilayan din ng Diyos Ama kung saan ay pinadalhan tayo ng mga propeta. At anong ginawa natin? Anong ginawa ng sangkatauhan? Di ba? Hindi tayo nakinig. At pinagpapatay pa sila, di ba? Woe to you, scribes and Pharisees, you hypocrites! You build the tombs of the prophets and adorn the memorials of the righteous. And you say, if I had lived in the days of our ancestors, we would not have joined them in shedding the prophets' blood. Thus you bear witness against yourselves that you are the children of those who murdered the prophets. Now, fill up what your ancestors measured out. Ito po ay nasa Matthew chapter 23 verses 29 to 32. At sa awa at habag ng Diyos Ama, pinadala niya ang kanyang bugtong na anak. At anong ginawa natin? Anong ginawa ng sangkatauhan? Pinako natin siya sa krus, di ba? Subalit, may mas importante pa dyan. At ito ay ang pag-uunawa kung ano ang kanyang ginawa at kung para saan ito. In the end, moved with compassion, the Father sent His only Son, and the Word was made flesh and made His dwelling among us. Yan po ay nasa John chapter 1 verse 14. Jesus, the Son of God, shared everything about our human condition with us except sin, helping us to remember, ito ang maganda, that we are created by God, that we are His children, and that God is our Father. Through His words ng ating Panginoon and His life,
He taught us with truth regarding the way to return to the Father who is eternal life. Pinakita ng Panginoong Hesus ang Diyos Ama sa atin. Whoever has seen me has seen the Father. Yan po ay sa John chapter 14 verse 9. At na ang daan papuntang langit ay bukas para sa lahat na may gusto. That there is no need to be afraid dahil ang Diyos Ama ay pag-ibig. Siya ay katapatan. Siya ay awa. Obedient to the Father, Jesus died on the cross for our salvation. On the third day He rose, defeating sin and death, thus opening the way to return to His Father and our Father. Ito ang kapistahan natin sa fiesta ng pagkabuhay, sa Easter Sunday. Kaya tayo ay may pananalig na piliin ang daang ito, ang daan ng Panginoong Hesus. Dahil ang Panginoong Hesus, bago umakyat sa langit, ay nag-iwan ng banal na espiritu noong Pentecostes. Ito ay ang ating kapiyastahan ng nakaraang linggo. Ang banal na espiritu, ang unang-una na kaloob sa mga mananampalataya. The person of love poured out into our being so we might live as children of God. Ganito natin mauunawaan kung bakit tayo inaanyayahan ng liturhiya na ipagdiwang ang kapistahan ng Santatlo, ng Diyos Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Ang kapistahan na ito, ang kapistahan ng Santatlo, na ito ay isang uri ng pagbubuo ng nakaraang kapistahan. At higit sa lahat ay nagtuturo at gumagabay sa ating paglalakbay sa ating layuning buhay kabanalan. Ang napakaganda pa nito ay ang pag-uugnay at pagbubuo nito sa mga susunod pang fiesta natin, ang Corpus Christi at ang Sacred Heart. Ito ay nagpapatunay lamang na ang ating Diyos ay naglahad ng sarili nito. I mean literally, na ang Santatlo ay nasa atin very close in our midst, in our tabernacles, nasa mga monstrance natin, at nasa Holy Eucharist, sa banal na misa. Naging tinapay ng buhay na pinaghahatian natin. Kapiyastahan ng Corpus Christi, the body of Christ, ito ay kapiyastahan rin sa susunod na mga araw. This bread, the bread of angels, nourishes us in our journey toward heaven. This gift then reveals the most sacred heart of Jesus, celebrated the Friday following Corpus Christi. These three liturgical feasts are synthesis of the mystery of our faith, which we have lived in these last months, from Christmas to the death and resurrection of Jesus Christ, from His ascension to Pentecost. Kaya noong matapos na bigyan liwanag sa pamamagitan ng pagkundina ng Council of Nicaea in 325 AD at ng Council of Constantinople in 381 AD, ang Arian heresy kung saan pinagdududahan at pinagtututulan nito ang pagka-Diyos ng Panginoong Hesus at ang kanyang kaugnayan sa banal na Santatlo. Itinatag ng ating Santo Papa ni Pope John the 22nd ang kapiyastahan na ito, ang kapiyastahan ng Santatlo sa buong Iglesia Romana Katolika noong 1334 AD. So have a blessed solemnity of the Most Holy Trinity. Manalangin po tayo in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Keep uncontaminated this upright faith that is in me, and until my last breath, grant me likewise this voice of my conscience, that I may ever faithful to what I profess in my regeneration when I was baptized, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Kinuha po natin ito sa panalangin ni Saint Hilary of Poitiers.
Maraming salamat po sa inyong lahat at sa inyong patuloy na pakikinig, pagsusubaybay at pagsusuporta sa ating munting tahanan na ito, sa ating munting channel dito sa Facebook at sa YouTube. Huwag pong kalimutan na mag-subscribe muna, mag-like at mag-share ng ating channel. Sana po nagustuhan ninyo ang ating pagtatalakay sa kafiestahan o sa solemnity ng Most Holy Trinity, ang kafiestahan ng Santatlo. Hanggang sa muli po, ito si Rex from Chicagoland. May God bless and keep us all in the name of the Father, Son, and of the Holy Spirit. Amen.